Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon sa St. Clair College of Caloocan ROTC Unit. Ang nakikita po ninyo, ito yung mga cadets namin dito. Third training day na po namin ngayon. Kasalukuyan po na nagle-lecture po ang isa sa mga training staff. So ito po yung mga mapapalad na mga estudyante ng St. Clair na pumili po ng ROTC under NSTP. Sila po yung mga future reservists natin, that in the event of war, in the event of invasion, sila po yung magiging partner, mag-augment sa regular force. So, sila ngayon ay tinatawag na MS1 cadet or yung Military Science 1 for the first semester, and for the second semester naman, yun yung Military Science 2, wherein pagka natapos po nila yan, gagraduate sila at sila po ay magiging reservist na o tinatawag nating laang kawal. Bibigyan sila po ng initial rank na private in the reserve force, armed forces of the Philippines. So makikita po ninyo itong area namin, maximize po namin yung area. Ang cadets po namin dito sa St. Clair College ay almost nasa 500 plus po kami. Meron din po kami doon sa classroom ngayon. So kanina yung activity namin kaninang umaga ay nag-formation kami. Nagkaroon kami ng basic drilling, yung drills, yung facings, tulad yung harap sa kanan, harap sa kaliwa, harap sa likod, yung mga basic, yung mga pag-grinder ng pukay kamay o natawag nating hand salute. So ikutin po natin mamaya, pupunta rin po ako doon sa classroom. Any answer is valid. Lead St. Clair College of Caloocan. So let's go. Puntahan ko naman po yung mga cadets natin na nandoon sa classroom. So ako po ay nananawagan sa inyo, kung hindi pa kayo naka-enroll sa college, mag-enroll na po kayo at piliin po ninyo yung ROTC under NSTP. May tatlong components po kasi ang NSTP o tinatawag na National Service Training Program. So yan po yung instructor namin, si Second Lieutenant Pinyoso, Philippine Army Reserve. Agad na po ko sa taas. Tingnan natin yung mga kadete natin. Kasi pag simple ka, wala akong gano'n sa panyo. So, nandito na po ako sa classroom at kasalukuyan po dito sa room na ito ay ang nagtuturo po sa amin ay ang aming assistant commandant na si Major Fruto. Pag pumunta kayo dito, nag-class na atibigyan ng base ng ROTC, pag sinabi alauna ng formation, alauna, before alauna, nandiyan na kayo para makapag-pahinga. Kasi alam nyo, pagdating nyo dyan, formation, hindi naman, napapakalo kayo. Kaya sinasanay nyo na lagi kapag kayo. Kasi pag lumabas na kayo,
nasa classroom na kayo, lagi kayo kinakabahan pa may late kayo. Kasi ang tingin sa inyo ng teacher nyo, yan naman si Miss Dave, yan naman si Mr. Ray. Ibig sabihin, nabawasan na yung natin. So mamaya akatin po natin yung dalawa pang classroom na kung saan ay andun po yung ating mga kadete. Then meron pang isa. Di ba may Pilipino kayo, di ba? May tayo magplano. Plano dito. Sa 10 plano, pang 11 yung natupad, yung walang plano. Diba? Kaya, pag tayo ng plano, itinataya mo na dyan yung oras mo. Maliban lang kung talagang hindi pwede. Marunong tayo makiusap di ba? So kaya, let's go natin doon po sa nasama na tayo, classroom sa taas. building. So andito na po ako sa lecture room. At dito sa lecture room, ang nagtuturo dito mismo ay ang aming commandant. Ayan po. Pag-attend ng ROTC, ito ay So isang paraan walang iba po para kundi ang aming maipakita ko commandant na si na Major mahal ko ang aking bansa. Carlo A. Denjigo, Finance Service sa Philippine Army. Matututo ako sa iba't ibang larangang militar para ipagtanggol ang aking ito po. bansa kapag kailangan niya ako. Diba? Who else? Yes, please. We're following the rules of your plan. Come again? We're following the rules of your plan. Yes. If we love our country, we have to follow the rules. The rules will differ us from other things. Sabi ni John Wick, ano? We have to follow the rules. And if we do not follow the rules, we are just like... Okay? Please. Ang pumili ng tama sa mga mamamahala or namumuno po sa Pilipinas. Come again? Pumili ng tama sa mga Pumiling. pumili Pumili ng tama. na mga namamahala po sa mga bawat lungsod at sa bayan. That's one of the code later on. That's the power of suffrage, the power to vote, or the power to pumili. Supporting law and grants, tama yun. Isa ng mga code yun later on. So, maraming paraan kung paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa bansa. Pinaka-basic, pagrespeto sa bandila. Kasi ang bandila natin, ito ay nagsisimbolo ng ating bansa. Kapag hindi natin pinapakita ang respeto sa ating bandila, hindi natin hindi natin masasabi na mahal natin. So let's go. Punta na po natin yung isang classroom. Now, Dito naman po ko sa isang classroom at ang aming instructor dito ay isa sa mga civilian human resource namin. Walang iba kundi si Miss Viernes. Isa rin po siyang professor dito sa Sinclair College of Caloocan. Kakayanan, no? Pwede kayo tumulong, pwede kayo ng first aid, o pwede kayo yun. Isang voluntaryong pagtulong. Okay, the next one is environmental responsibility. Okay, what do you mean by environmental responsibility? Ha? Yes. Respeto po sa kalikasan po. Kung dapat po, Sana. pag-respeto po sa kalikasan po, dapat po hindi ka basta-basta po magkatapon kung saan-saan po. Kasi po, pag nagtapon niyo po kung saan-saan, pag choose po ng umulan po, magbabaha po tayo kasi hindi mag-cover po ng mga puno. Kaya po may nagkakaroon po ng landslide ba? Yung puno nila po pumatay ka sa akin. Alright. Very responsibilidad natin. Matulong tayo tumulong sa kalikasan, lalo sa pag-aalaga sa ating kalikasan, kagaya ng paglilinis, no? Lalo na ating katubigan, ng ating mga river, no? Madalas doon tayo natutubuhos ng ating mga basura. No? Dahil nahapot kaya ito din nagkakaroon ng mga flood. Ang lahat. So, okay po mga
kaibigan, friends, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.